Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok kayo ng Pinas naroroon, magandang araw. At kung nakakarating man ito sa ibang panig ng mundo, binabati ko rin kayo dyan, gabi man o araw. Magandang gabi. Magandang tanghali. At God bless para sa ating lahat. Pag-usapan po natin yung ikalawang kampanya, yung kick-off rally sa Luneta ng ating Pangulong Marcos. Itong bagong slogan niya, sabi nga sa isang bagong Pilipinas. At ang dami niya ritong mga pinangako. Another promise na naman to. Pero gusto kong sabihin, yung una niyang kampanya, yung una niyang slogan, babangon muli. Meron na rin siyang mga pangako doon. 20 pesos ang kilo ng bigas. Saka yung 1 million pabahay per year. Marami pang mga promise niya doon. Na alam naman natin kung anong nangyari. At siguro nga parang disappointed. Ngayon balik pangalawang kampanya naman ito. At pinalitan niya ang slogan niya. Bagong Pilipinas naman ngayon. At sa mga speech niya, ito mga naipangako niya. Pasig River Rehab. Pero bali tinuloy lang yan dahil si Duterte pa naman talagang nililinis na yan. Agriculture modernization. Karagdagang mga railway. Siyempre kasama yung mga foreign investors dyan. At yung West Philippine Security. Di ba, may balak nga sila doon na tayuan nyo ng isang structure building o kumbaga pinaka headquarters ba. O ayan, pinako rin niya yan. Ano pupuna ko lang dito? Parang ang dating niya, parang ngayon pa lamang siya mauupo at ngayon pa lang siya mananalo. Samantalang kung isipin nanalo na siya. Tiwala na nga ako sa kanya. Binuto ko rin siya. Yung mga loyalist dyan, baka naman magtampo kayo sa akin sa mga loob niya. Binuto ko si Marcos. Kaya lang tayo napapa-reaksyon sa mga napapanood natin sa mga nangyayari. Parang hindi nga ganun ang nangyayari sa katulad ng inaasahan ko. Katulad din ng marami, di ganun din ang inaasahan nila sa babangon muli. At yun nga, parang ang dating. Ngayon pa lang siya naghahangad na maupo mananalo. Itong mga pangako niya ito. Itong mga binanggit kong ito. Yung binanggit niya sa bagong Pilipinas. Nung kick-off rally nila sa Luneta. Parang ang dating. Parang ngayon pa lang siya nangangampanya at ngayon pa lang siya may gagawin. Itong mga nakaraan yung slogan niya nung babangon tayong muli. Mukhang hindi tagumpay ang nangyayari sa kanya. Parang gusto na naman uli niya. Magsimula na naman siya uli ng isang bago uling pangako. Ito ang napapansin ko. Bakit puro kailangan slogan po? Bakit kailangan puro promise? Bakit hindi yung naipresenta niyang nagawa na niya? 2 taon na siya. Hindi naman siya ngayon pa lamang ihahalal ng tao. O ngayon pa lang siya mauupo. Dapat doon pa lang sa babawang mali, nagpakita na siya. Yung isugan niya yun, dapat pinakita niya na kung ano yung nagawa ron, kung ano yung mga tagumpay, doon pa yung positive na bagay na mapapakinabangan ng mga bumuto sa kanya ng mamamayang Pilipino, nating lahat. Hindi, parang sa halip, lumipat siya. Hindi niya marahil magagawa yung unang mga pangako niya. Kaya ito another, baka dito magawa na niya. Siguro yun ang iwan natin. Pero siyempre, opinion ko lang naman to. Opinion ko lang naman ito. At ang pinaka-highlight naman dito ng reaction video kong ito, yun nga. Napuna ko na parang ikalawang kampanya niya itong Bagong Pilipinas. Yung kick-off rally na naganap itong nakaraan. At pare-parehong may slogan. Nung una, babangon tayong muli. Kalakip na rin doon yung mga pangako niya. Yung mga promise niya, nabanggit ko na. At ito, isa na naman bagong slogan.
Matapos niyang manungkulan ng halos 2 taon na nga siya na nakaupo. Bagong Pilipinas. At kalap na naman ang bagong slogan ito. Ang isa na namang bagong pangako. Mga promises na naman. Ano kaya ang aasahan naman natin sa ikalawang pagkakataon? Sana magpakita naman, hindi puro talumpati, hindi puro respectful na speech. Magpakita na, hindi yung siya parang ngayon pa lang siya pipiliin. Inapili ko na nga siya. At umasa na nga. At may mga pagkakataon pa. At mahaba pa siyang maupo. Dapat sana, hindi yung puro ganitong mga kapita-pitaga na mga talumpati. Ang kailangan ng tao, yung resulta ng mga ipinangako niya. Ay mukhang nung nabigo dun sa unang slogan, yung babangon tayong muli. Iniba niya. Binago niya. Bagong Pilipinas naman ginawa niya. At siguro this time, di baka mag-success na. Baka magtagumpay na. Ang sa akin, patas lang ako rito. Kung halimbawa mayroong prayer rally sila Duterte sa Davao, meron din siya. May kanya-kanya tayong puna rin sa kanila. Tayo isang simpleng mamayan lang din naman na naghahangad kung sino talaga yung may maidudulot na mabuti sa buhay ng mga Pilipino. Mag Duterte man yan, mag Marcos man yan. Ako hindi naman ako fanatics. Talagang nung una pa sinasabi ko na sa policy ako, mga pulisiya. Kung magandang ginagawa at talagang may resulta, nararamdaman natin, siyempre, doon tayo. Pero kung halimbawa, katulad nun, siyempre, hindi maitatato na talagang Duterte ako. Pero nitong eleksyon ng pangpangulo, kaya binoto ko si Marcos. No choice, kumbaga. At siyempre, umasa na rin at talagang, siyempre, 6 na taon naman siyang manunungkulan. Talagang handa rin naman tayo na hintayin kung ano yung magagawa niya sa loob ng 6 na taon. At katulad nga niya, nag-rally din sila doon. Meet ko na rin ako kahit kay dating Pangulong Duterte. Meet ko na rin ako sa rally nila ngayon. Katulad nga nung mga ibang nagsasabi, loyalist din ba? Hindi daw naman prayer rally yun dahil sa halip na magdasal, kaya mag-prayer ay nagmura, tumuligsa, at masyadong mapanghas pa, yung kumbaga masyadong matatalim na pananalita ang binibitawan. Hindi prayer rally ang nangyari. So, may punto rin. Sa akin, ganun din. Pagpalagay ng, kung meron silang dapat pasadahan, nakasama na rin dun sa inihanda nilang meeting di abansi na yun. Talagang hindi ko rin nagustuhan naman yung kanyang sinabi dun kahit tungkol sa Pangulong Marcos. Siyempre, sabi ko nga, binoto ko rin naman si Marcos at siyempre, inaasahan ko rin na may gagawin din siya. Kahit pasabihin nga natin na medyo sumasablay, hindi naman natin may tatanggi yun. Mayroon pa naman siyang 4 na taon, di bumawi siya. Ganun. At hindi ko rin nga nagustuhan yung ginawa ng dating Pangulong Duterte dun. Na masyado namang parang yung kanya binabaw naman yung masyado. Sa akin din, kahit ako DDS talaga. Magkaroon naman ng konting respeto. Pangulo kaya yun. Siyempre, wag na lang yung si Marcos. Pangulong Marcos ang kanyang tingnan. Yung 31 milyon na nagtiwala din dun. Kahit pa paano. Ay na lang sana ang isinaalang-alang ng dating Pangulong Duterte. Patas lang ako rito. Sabi ko nga pulisiya ako pag may mali. O talagang sablay, kunin ko talaga yan. Pero pag siyempre naman tama ang ginagawa at maganda, di pupurihin ko naman. Ganun ako. Sana rin, katulad ng mga ibang vlogger, maidugtong ko na rin.
Kaya namang mga ibang vlogger, wala naman silang ibang inaabangan kundi magsalita yung dalawang superpower na yun. At pagkatapos iba-vlog nila. Siyempre alam na rin natin yun, nakasama na yung kanilang pagpuna. Kung hindi man sila panig sa kabila, yung kumita na rin. Ang sa akin lang din, parang napapalabis din naman sila. Kung yung salip yung totoong nangyari o yung totoong sinabi, dinadagdagan nila at binabago nila ng pakahulugan. Na kung halimbawa yung isang taong yun na nagsalita, hindi nila pinapanigan, talagang mas ilulubog nila. Na ibig kong sabihin, kung ano lang yung sinabi, yun lang ang ating ipaabot sa ating mga pagbablog. Yung problema nag-aabang na lang nga tayo kung ano yung mga sasabihin nila, binabaw pa natin ang binabaw sila. Yung totoo ang ipaabot natin sa mga kapwa natin Pilipino. Na kahit hindi ganoon yung sinabi, talagang binabaw niya talaga ng husto. Kung sino man yung hindi niya pinapanigan na politiko. Both side yan. Mag-loyalist man at mag-DDS man. Pareho silang tumitira talaga. Ang sa akin lang di pa sa social media to. Saka siyempre unang-una yun na nga, tulad na sabi ko. Kumita lang din naman ang pinaka-asinto nila. Huwag naman nilang abusuhin. Kinabang na nga sila. Tapos kung halimbawa pa may pinapanigan sila na itaas pa nila ito sa tao. Maging patas din. Diba? Oo nga, may mga fake news din. Pero siyempre, hindi alam naman ng tao yan. Na dyan dito sa social media, talagang sama-sama yan. At tayo na lang ang bahalang kumilatis kung ano talaga yung fake news at saka yung totoo. Itong mga ilang vlogger na ito, maaaring walang fake news dito, pero ang kuna ko dito, labis-labis sila. Kung maglagay ng pamagat, kung maglagay ng caption, at kung paano durugin yung kabilang panig na wala rin yung kanyang simpatya. Nagkakagulo ang Pilipinas, ang mga tao. Dahil sa mga ganitong mga mentalidad natin. Pag totoong kapuri-puri, purihin nyo. Pag totoong sablay, di punayin nyo. Ganun yung kasimple. Hindi, pag yung sa inyo naman puro mabuti. Pag yung sa iba naman at kung may mabuti sa kabila naman, iniiwasan nyo namang banggitin. Patas lang tayo. Yan lang ang gusto kong bigyang liwanag vlog natin ito sa araw na to. Okay, thank you. At kung bago ka pala nga pala pa-subscribe naman ang channel Mali ang Munting Bahay kong ito. Sa ganun kahit paano naman magkaroon ng tibay ang mga haligi nito. Ika nga makapag-ambag din tayo ng munti nating pananaw ito sa mga taong kumbaga wala rin namang maapuhap na maging kakampi, malay mo. Diba? Like mo na rin siyempre. At yung notification bell dyan, nakapirmi naman, dut-dutin mo na para kung may bago man akong upload. Kung meron man na tungkol sa usapin ganito, mapapanood mo na ito. Sure yan. Thank you.